Kung magsasaliksik tayo sa internet, napakaraming mga tula ang naisulat tungkol sa tinatawag nilang autumn leaves na inspired sa isa sa mga 4 seasons ng mga bansang may winter, spring, summer at fall na panahon. Ang isang sikat na kanta ni Nat King Cole na may kaparehong pamagat ay naghahayag ng kalungkutan ng paghihiwalay sa kabila ng kagandahang idinudulot ng mga dahon ng taglagas. Ngunit ano nga ba ang autumn leaves? At isa ito sa paboritong topic ng mga poems at nailalarawan ding a symphony of colors. Pag-usapan natin. Una sa lahat, ang salitang autumn ay kapareho lang ang ibig sabihin ng salitang fall. Ngunit tracing way back pa, sa hindi pa nauso ang mga terminong ito, ang tawag lang sa tinutukoy na season na ito ay harvest season. In the 1300s, may reference sa season na ito, ang salitang autumn na galing sa French word na autumne at Latin na autumnus. Pagdating ng 1500s, ang mga tao sa England ay nagsimula ng tawagin itong fall na galing sa kataga at pangyayaring the fall of leaf. Noong 1600s, autumn ang reference ng season na ito sa England at mas ginagamit ang salitang fall sa North America. Ang simula ng autumn or fall season hanggang sa kalagitnaan nito ay ang panahon ng pagbabago ng kulay ng mga dahon na nasa punong kahoy pa. Ang kamangha-manghang pangyayaring ito ay ine-enjoy ng mga tao dahil sa pambihirang changing of colors ng mga dahon from green into different shades and tints of red, yellow, orange, and more. Inaabangan din ang unti-unting paglagas ng mga dahon sa mga daanan, parke, at malawak na kagubatan na nakagagawa ng isang malapainting na kapaligiran, makulay at masaya. In fact, may tawag sa mga taong naglalakbay just to purposefully experience autumn leaves. Tinatawag silang leaf peepers sa Canada at USA, na pumupunta sa mga popular destination for autumn leaves tulad ng Lake Placid, New York, Taos, New Mexico, and Aspen, Colorado. Momiji-gari naman ang tawag sa kanila sa Japan, galing sa salitang momiji, meaning red leaves or maple tree, at kari na ibig sabihin ay hunting. Ngunit bakit ba nangyayari ang pambihirang fenomeno na ito? Kinakailangan kasing protektahan ng mga puno ang kanilang sarili sa taglamig. Kung mananatiling may dahon sila, pagdating ng taglamig, mag-freeze ang mga dahon nito, magra-rupture na magiging useless for growing food. Kaya kailangang maglagas ng dahon. Nag-uumpisa ang prosesong ito sa pagtigil ng puno sa pagpoproduce ng chlorophyll, ang green na photosynthesizing pigment ng dahon. Kaya nagfe-fade ang green color ng dahon at naipapakita naman ang vibrant na fall colors. Eventually, each leaf's stem is severed by the tree itself at mga huhulog ang mga dahon. Maraming kadahilanan ang mga makulay na dahong nalalagas. Kasama na dito ang klase ng puno, klima at weather condition. Sinasabi ng pag-aaral na ang amount ng sugar na naipoproduce ng dahon ay may malaking kinalaman din sa changing of colors. Sa pagbaba ng temperatura sa autumn season, natatrap ang sugar inside the leaves. Anthocyanin pigments form when leaves have high sugar na nagkakos ng red, purple, or crimson na color. On the other hand, yellow or gold naman kung carotenoid pigments ang naipoproduce dahil sa trapped sugar. The combination of carotenoids and anthocyanins creates the stunning array of colors that we see in autumn leaves, gaya ng mga dahon ng mga puno ng black gum, dogwood, Japanese maple, purple leaf sand cherry, sugar maple, and sumac. Sadyang hindi na pe-predict kung paano tayo pinamamangha ng mga gawa ng dakilang mailikha na kahit nasa paglalagas ng dahon mula sa puno ay nakapagbibigay pa ng
napakagandang tanawin at masayang pakiramdam. Ang survival mechanism ng mga puno at ang pagsasakripisyo nito ng kanyang mga dahon ay nakadulot ng pangyayaring hindi magagaya ng kahit anumang teknolohiya sa mundo. Ang naturalesa ng kalikasan ng pagpapalit-palit ng panahon ay isa sa mga patunay ng kagandahan, makabuluhan, at perpektong disenyo ng kanyang wonders of creation.